the Lord reminded me about a certain thing about the topic of righteousness. That when we deal with sin in our lives, we must be ruthless. Jesus Christ was ruthless when he went into the temple and found the people selling their merchandise inside the temple. He upturned the tables. He was really angry. He was upset. Amen? He was ruthless when it comes to the desecration of this temple of the Lord. He said, do you not know, it's written in the scriptures, the house of my Father is a house of prayer. It's not to be a house of merchandise. At certain times in his ministry, Jesus displayed that he can be ruthless. No mercy. Amen? For example, in Mark 9, he illustrated hell. Inilarawan po niya ang impyerno. At para bigyang diin ang kaseryosohan ng paksa na impyerno, ayaw niya mapunta tayo doon. Sabi niya, if your eye causes you to sin, pluck it out. It's better for you to enter life. Pag sinabi mong life, hindi yung ordinaryong buhay sa lupa kasi buhay na tayo dito biologically speaking. But because we're born again, we also have the Zoe life, the eternal life of God in us. What he means, of course, is heaven. Buhay sa kalangitan, buhay na walang hanggan, sa piling ng ating Diyos, magpakailanman. So what he said was, if thine eye offend thee, sa Tagalog po, kung ang mata mo ang naging dahilan na magkasala ka o matisod ka sa iyong lakad, Kristiyano, na ikaw ay matumba, mapalayo sa Diyos, magkasala, yan ang ibig sabihin po niya. If your eye offend thee, bunutin mo, alisin mo. Alala niyo po si Haring Zedekiah at saka si Samson, tinanggalan ng mata ng mga kaaway nila. Sakit siguro nun, and we don't even want to imagine that kind of thing. Pero sabi ni Lord Jesus, warning us about hell, sabi niya, mas mabuti sa inyong pumasok sa kaharian ng Diyos na walang isang mata, with one eye, than having two eyes to be cast into hellfire. Next, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Kahit galit na galit siya sa kasalanan, gustong-gusto niyang ma-save tayo. Kaya po marahas ang kanyang treatment sa ganitong paksa. Gusto niya iparating sa atin na seryoso ang impyerno at seryoso ang kasalanan. Huwag nating paglaruan ang kasalanan. Paulit-ulit ang babala ng salita ng Diyos at ng mga tagapangaral ng salita ng Diyos na tayo ay mag-ayos ng buhay, magsisi sa kasalanan, magdumali sa pag-aayos ng buhay sapagkat malapit nang dumating si Jesus. At may karugtong pa yan, amen po, at kung kamay naman, bawa yung nagnanakaw, nanununtok, amen, at kung ano pang ginagawang laban sa Panginoong Diyos, sa utos ng Diyos, putulin mo yung kamay mo, mas mabuting pumasok ka sa buhay, sa kaharian ng langit, kaharian ng Diyos, naputol ang isang kamay kaysa dalawa ang kamay mong ibulid ka sa apoy ng impyerno kung saan hindi namamatay ang uod at walang katapusan ng apoy. Amen po. Amen. So mga kapatid, sapagkat at pati paa, kung dinadala ka ng paa mo sa kasalanan, nagpapatisod sa iyo ang paa mo. Putulin mo. Of course, the Lord doesn't want us to maim ourselves. Maim. Hindi gusto ni Lord na gawin nating baldado o may kapansanan ang katawan natin at tagain natin ang katawan natin. Yun po ay talinhaga. Ang ibig sabihin, kung may bagay sa buhay mo na nagiging dahilan na ikaw ay mapalayo sa Diyos magkasala, isuko mo yan kay Lord. Halimbawa, bisyo, panonood ng pornography, pakikinig ng mga malalaswang tugtugin, mga makasanlibutang tugtugin, kahit hindi malaswa directly, kung ang nag-produce niyan ay mga walang takot kay Lord, meron niyang espiritong daladala na masama na nagpaparumi sa iyong buhay. Nagbubukas ang pintuan sa mga demonyo para perwisyuhin ka, pati pamilya mo. Yan ang sinasabi ni Lord, lahat ng bagay na nagpapatisod
sa mga anak ng Diyos, alisin. Doon po sa Deuteronomy 7, if I'm not mistaken, sabi niya, pagpasok ninyo sa lupang pangako, wag kayong magpakita ng awa. Wasakin ninyo ang kanilang mga altar. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Show them no mercy.